everyone! Miga love shout out. Ayan, so kumusta kayong lahat? So sa mga nagtatanong po, hindi po ako pumaya. Sorry. Ano lang ako, trangkaso the whole week, di ba? Ayan, so kaya medyo haggard face tayo. Ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo ang tanong ng ating isang kababayan. Dito sa Romania, mayroon tayong kababayan na 1 month pa lamang at gusto niyang umalis sa amo. So nagtanong siya sa akin kung ano daw ang kanyang gagawin. Tinanong ko si kabayan kung ano ang kanyang problema. Sabi niya, naglilinis daw siya sa bahay ng magulang ng amo. By the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. So for today's video, ayan, i-share ko sa inyo ang suggestion ko lamang kay kabayan. So tinanong ko si kabayan, sa problema mo na yan, sabi ko, ang iniisip mo, gusto mong lumipat kasi gusto daw niyang lumipat. So, ang sabi ko sa kanya, kinausap mo na ba ang amo mo? Kinausap mo na ba ang agency mo? Kasi sa sitwasyon mo na 1 buwan ka pa lamang, ay kayong tatlo ang makakasolve ng problema. Ikaw, agency, at ang amo. Ngayon, ang sabi ni kabayan, hindi pa daw. Ang iniisip lang niya ay lumipat. Alam mo kabayan, at sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga baguhan, ang suggestion ko po, pag tayo ay may problema, sa ating mga amo na hindi tayo masaya, at lalong-lalo na pag wala pa tayong papel, matuto po tayong magsalita. Pag magsalita po tayo, isi-save natin yung ating sarili. Pag hindi po, nandyan lang sa ating utak yung ating mga problema. Diba? Ngayon, pag hindi tayo magsalita, hindi tayo maintindihan ng ating amo. Hindi tayo maintindihan ng agency. Pag sinabi mong ma'am, kasi ma'am, ang pagkakaalam ko, bago ako pumunta dito sa Romania, bawal po yan na maglilinis tayo sa ibang lugar o ibang bahay. Kasi ang trabaho ko po nandito sa inyo. Malay mo, sabihin ng amo, hello, yung bahay na yan, nalilinisan mo, bahay din namin yan na pinatitirahan ko lang sa aking mga magulang. Diba? Mahirap kasi pag hindi tayo magsalita. Huwag po tayong matakot. Ang mga baguhan na intindihan ko, kasi ganyan din ako dati, na talagang natatakot ako. Actually, hanggang ngayon, minsan hindi ako nagsasalita kasi mas pinipili kong gawin na lamang. Pero po, nakaka-stress pag hindi tayo magsalita. Huwag tayong magalit. Huwag tayong matakot na magalit sila, lalo pat alam natin ang ating sinasabi. Be matured po tayo palagi. Huwag po tayong mag-act ng mga bata pa kasi nandito po tayo sa Romania. Dapat po marunong tayong makipaglaban lalo na at para sa ating mga sarili. Ngayon, pag gagawin mo ito na magsasalita ka, maliliwanagan ka, magiging happy ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Pero wag naman po sana na lagi na lang tayong magreklamo. Matuto din naman po tayong, sinasabi ko na ito so many times, makisama po tayo. Kung alam mo na kaya pa ng oras mo or kaya bakanti ka na sa ganito, huwag tayong pagkwenta sa trabaho. Sa totoo lang, yung sakripisyo natin bilang isang nanay or katulong ay nakikita ng ating mga amo. Ngayon, mayroon nga akong nakikita dyan na tinulungan ko. Minsan ako ang nahihiya sa amo kasi pag nakatutulog ang bata, ang ginagawa niya, lagi lang siya naka-live para lang magka-view sa reels. Ayan, pero hinahayaan ko na siya kasi ang iniisip ko, may ano na siya kung may isip na siya kung ma-terminate siya, ganyan talaga. So please, wag po agad magdesisyon na aalis pag may problema sa ating amo. Inuulit ko, ang makaka-solve sa ating problema, lalo at baguhan tayo, ang sarili natin, ang employer at ang agency. Huwag po tayo munang mag-share ng ating mga problema sa labas, lalo pat dito lang natin nakilala ang ating mga kababayan. Kasi hindi nila alam ang sitwasyon. Ang isa-suggest lang yan, pag lalo na magsasabi mong nahihirapan ka, ay umalis. Which is hindi po dapat ganun. Dapat ibalansi po natin ang lahat ng bagay. Matuto tayong magsalita at kausapin ang amo ng mahinahon. Yan lang po. Sana makatulong. Ingat!